Yo, what is up, what is up, what is up guys? Welcome back to our channel. And welcome back to another video. Back on the Hyper Motard tayo today. Kasama natin si Kuya JR. Today is Thursday, day off natin. Buti naman at makaka-ride tayo. Medyo maganda-ganda yung weather, oh. Medyo overcast siya ng konti, tapos hindi mainit. Kasama natin si Kuya JR. Punta tayo ng Ducati Las Vegas kasi papa-PMS niya yung kanyang scrambler. So first service ng scrambler, naka-schedule siya ng 9 AM. Punta tayo ngayon doon at alamin natin kung magkano ang aabuti ng first service ng scrambler dito sa Ducati Las Vegas. Ako, good morning ka muna sa kanila. Good morning. Good morning, good morning. Yun. Good morning, Gastos. Good morning. PMS day ng first service ng scrambler. Tignan natin kung magkano aabutin tong first service. Kasi alam ko malayo rin presyo ng dealer dito sa amin, kaka dealer sa Pilipinas eh. Dahil sa labor. Ang labor dito parang, kung di ako nagkakamali, 180 per hour. Isang monthly. $180 per hour. Isang monthly ng gulang ng motor. Nakikisama ang panahon ah. Ayos ah. Ay mo ko paano pa. Kailangan nang i-adjust yung chain mo. Medyo yung slack mo. Oo. Sakto lang yan. Pag na-oil change yan, mas yan, smooth. Mas suabe yan. Ito na yung ruta ko everyday. Dito na ako dumadaan, iba na yung ruta ko ngayon. At least saglit na lang, nasa highway ka na. Oo, mas mabilis actually yung biyahe ko. Mas malayo ng konti pero mas mabilis yung biyahe. Tapos tignan natin yung kung anong mga model dun sa Ducati Las Vegas. Kasi meron demo day ngayong Nako, pasukan mo dyan sa may demo day sa Sabado dito sa Las Vegas sa Ducati eh. So kasabay ng Sabado bukas ng start. Friday. Starting bukas start. Friday, Saturday. Kasabay ng We Ride as One na rides ng buong mundo sa Ducati Day ba? Ducati World Week. So meron silang pa-demo day sa Friday and Saturday. Pupunta kami doon ng Sabado pero hindi ko alam kung merong ride. So nagpaplano kami ng short ride bago pupunta ng dealership para kahit pa paano meron kaming something for We Ride as One. Pero tingnan natin kung matuloy. Okay, masok. Magpapasok ako dito, papasok pa lang, bakbakan na eh. Lagi maluwag dito eh. Hanggang dito lang, pagkalagpas ng Chayan, medyo kalmado na. Ang dami na kasi yung truck minsan eh. Nag-hyper tayo para may kasama si Kuya JR na walang windshield. Uy, nakaka 2,000 miles na pala ako dito. Wala nang nakuha natin to. 2698. Maluwag dito, tingnan mo. Pagdating dyan, sisimula na yan. Ingat ka lang dyan, may mabid lang kumakaliwa dyan na dulo. Bilang po pasok. Oo. Kaya ang kotse sa likod Yeah. Morning traffic ng Las Vegas. Diretso na? Diretso mo. Pasok mo na sa kaliwa. Noipi. Walang may pulis. Dito na tayo sa gitna. Kuya, kilos ng konti kuya. Sinabayan mo naman kuya. Kung nakamotor si Bomac, may chance na makasabay natin dito yun eh. Gantong oras eh. Oo. Tanga na maluwag-luwag today ah. Ayos ah. Huwebes. Kung kailan ako hindi mapasok, tsaka maluwag ah.
Para mag-enjoy ka na sa ride mo sa off. Oo nga, oo nga. Tanda dugo ko, puro pula. Putang ina. Putang ina, nagda-diet ka na nga, puro pula pa rin. Parang ko, pinapasok tayo dito. Thank you, boss. Di ka na nga masyado nagkakain ng kung ano-ano, pula pa rin. Baka kailangan ng kailangan ng tulong ng gamot para bumerde. Pang high blood. Ano ba, cholesterol? Oo. Pang high blood tsaka cholesterol. Usual na Pinoy. Usual Filipino maintenance. Nagalit si Tatang. Sino? Nasa likod ko, yung truck. Galit sila, buli kayo motor. Di naman sila inaabala. Taga Arizona kaya ako, pwede mag-split lane sa amin. Nga pala. Plaka mo nga pala, Arizona. Ay, hindi ko alam, bawal pala dito. Bayo, buti nga may helmet ako eh. Sa Arizona, no helmet eh. Oo nga eh. A morning rush. Yung mga demo bike ata nila, maraming scrambler. Meron ding multi, may Javel na V4. Nakapasok tayo dito. Ano ba yung mga nabasa ko? Desert X. Marami. Sabi ni Vince, i-ride daw natin lang i-ride. Sabi niya. Tingnan natin mo ay sa Sabado. Gusto ko matry yung Javel na V4 eh. Matry lang ba? Hindi ko pa nasubukan yun eh. Pasok tayo dito. Kaya nasubukan. Wala. Susubukan lang naman. Ano ka na? Trade in. Wala, susubukan lang naman eh. Gusto ko lang ma-feel. Magaang kasi yun talaga eh. Kahit sa nakatigil, magaang yun. Pagkagaling Pilipinas, sabi mo dito, luwag-luwag na ng anak kalit. Traffic pa rin eh. Luwag ng kalye po siya. Unahan natin to si Rolls Royce. Wow, good. Ang ganda ng kotse mo. Baka yung yung side mirror mo, butar na namin. Pero parang parang siya rin yung may-ari, siya rin yung driver. Tamang. Sa amang jowa eh. Feeling ko, masarapan eh. Feeling ko pag ako nagkaroon ng Rolls Royce, dapat may driver ako eh. Para ma-feel mo talaga yung pagiging Rolls Royce eh, no? Para pa-wine-wine ka na sa likod. Oo, pa-wine-wine ka na lang, diba? Medyo malamig pa this week. Next week may 90s na ako nakita eh. Simula na yan. Magpapakita na siya. Hi, summer is here. Sabi. Hindi pa rin, papalamig naman tayong konti. Sa bagay, oo nga. Pero pagbalik natin dito, mainit pa rin eh. Pagbalik natin, mainit na. Actually kami, nag-isip na kami pagkatapos natin bumalik dito. Babalik ulit kami somewhere mas malamig-lamig. Malamig-lamig, no? Pagka nag-okay yung yan ang advantage ng work from home. Tapos Starlink lang, no? Kahit saan kabuti, no? Pwede. Traffic din dito. EDSA. Ngayon lang ako nakadaan dito ulit. Maluwag na pala itong exit papuntang Dalawang kalye na? Oo. Ngayon lang ako nakadaan dito ulit. Grabe naman traffic. May something yan. Kasi dapat nag-i-slow down. Baka sarado. Aba brad may something to brad. Tara tayo sa dulo. Split lane tayo. Split lane. Taga Arizona ka naman eh. Itong haba. Ano meron dito? Buta may aksidente. Ako maluwag doon after ng tulay. Ay putang ina mo. Shit. Oh shit. Putang ina, pumasok sa ilalim ng semi. Uy, Diyos ko. Mapabilis ang papasok na trabaho eh. Oo. Ay, sana walang takina. Ganun na. Yun yung mga itsurang no? Pag nakita mo parang walang bubuhayin, Naging kalahati yung kotse.
sakto lang tayo. Saktong 9 o'clock ko. Kasi pag dumating na 9 dyan, di ka agad asikasuhin dyan eh. Kasi meron pang magbubukas pa ng computer. Si Kuya Nino nagtagal dyan kasi inaayos yung mga remap ng motor niya. Pero yung first service, mabilis lang. Pero niya, inaayos yung mapping nung Panigale. Dito na tayo sa Ducati Las Vegas. Sa Pilipinas, sa Clark ang ride nila sa Sabado eh. Saan? Sa Clark. Yung We Ride As One na Ducati ride. Mag-ride siya dito? Ay hindi gagawin eh. Pero si Hendrik, ewan ko kung sasama. Kung sasama yung ibang tropa na dito, William, sama ata si Hendrik. Multi yan ko. Nga eh. Kita ko nga eh. Anong fresh pa? Di na, meron na alam, mas fresh dyan. Ano pa yan eh, 1200 ba yan? 1260? 1200? Okay, tignan natin kung ano meron sa loob. Tapos antayin natin tong first service ni Scrambler. Let's go. Alright. So ito yung mga demo bike nila. Ang pinupush ata nila may Grand Tour dito. Ay hindi, rally ba yan? Rally. Ito yung 1100. Inupuan ko to eh. Sarap din upuan na ito eh. Ganda rin eh. So ito yung mga demo bike nila. Scrambler I think. Tapos itong RS. Ayun, pogi talaga nito. Alright, let's go. Ito yung abangan natin dito kung magkano yung Secret kaya secret ba to? Magkano yung first service ng Scrambler. So alam ko binigyan siya ng discount eh. 394.09. So around $400 times 60, 24,000 pesos. Yun ang cost ng first service ng Scrambler dito. Pero sa atin, alam ko, mas mura ng konti eh. Pero yun lang, at least na first service na siya. Na-adjust na rin yung chain. Dapat mas smooth ngayon i-ride dyan. Siyempre, bago lang is eh. So, babalik tayo dito Saturday para sa demo day. So, let's go, ride tayo ulit. Yun. Connected. Yung Tapos na yung first service. Kaya ako, tayo. sunod ako sa'yo. Doon tayo, Rainbow. Tapos 2:15 ulit. Punta ba tayo kami sa Sarap? pwede. Sige, Saan tayo? tara. Tanong natin kung may lunch sa kanya. Palunch ka naman. Oh yeah, first service. Parang nilaloko nyo ba ako? First service, dapat mas smooth ngayon yan. Pati chain yan, na-adjust na rin. Hoy, na-adjust nga pati yung muffler ko eh. Pati Hinihilan niya eh. muffler? Oo, nakadikit kasi siguro sa sa body. Hinihilan niya palabas kanina. Okay. Kanan tayo ng Rainbow, tapos 2:15 tayo. Kakanan tayo. Freeway tayo, freeway. Mas maganda yung ng chain mo ngayon. Kanina malaki na yung slack eh. Anong buwan natin nakuha? February, Valentine's Day, no? February, March, April, May. April mo na hit yung 600 miles. Marami ka pang miles dito kasi doon sa BM mo eh. Bagong linis nga yung kadena. Parang kailangan ng hugas nito yan ko ah. Ha? Parang kailangan ng hugas niya na. Di pa nahugasan to. Mula nung nakuha natin? Unas lang. Ha? Mula nung nakuha natin? Oo. Mukhang kailangan ng Max Garage detailing yan, Brad. Okay. Ayoko kasing hugasan kasi ayoko maglinis ng ng chain. Pinatay ko tong Hindi pa ako nakakabili ng ba to? Bante, Brad, bante. Nagte-text eh. Nagche-check ng phone eh. Yung chain, yung pinapalinis ni Speed Demon, lang eh. WD. WD lang, tapos chain lube. Problema, baka tumatalsik pagka tumatakbo ka na. Madumi. Hindi, pupunasan mo rin. Pagka pupunasan mo. Yung gilid. Kasi ang chain lang naman, nung nilalagyan mo yung gitna eh. Yung paikutin, tapos punas yung gilid.
Pero hindi mo maiiwasan talagang ano, tumatalsik. Pagka ginamit, pag di masyadong napatuyo, pag ginamit mo agad, tumatalsik talaga siya. Kailangan di mo gagamitin eh. Muna, oo. Eh sinukat na helmet si Kuya Jay doon, ang ganda eh. Bagay eh. Corsair. Pwede ko palang iwanan to kay, no, kay Max Garage. Para bukas samahan kita, naka-ano ko sa multi. Pwede. Pwede. Hindi, mahirap yun galing sa long drive si multi niya. Unay ko. Oo. Oo nga, layo ng binahe ng Brad. Ganda pa rin ang weather ah. Oo nga eh. Not bad pa rin, not bad. Oo. Kasi medyo overcast ng konti eh, pero masarap, malamig yung hangin. Natanggal na yung aksidente dito kanina. Bulabugin natin si Mr. Sarap Vlogs. Nakatambay sa garahe. Nagpapahinga. Oo, layo ng biyahe nun. Buta atis na yun. Ano rin yun? To mga kulang-kulang 300 miles one way. So mga palapling. Ano pa, oo, nag-oatman pa yun. Sana may vlog para makapanood natin yung biyahe nila. Sarap pa ng lamig ah. Okay pa to. Dapat sinusulit na to. Ding. Yun o, paano din? Yan. Puta na. Yan ang lean ng professional. Konting lalim pa. Yun o. Baba daw ng tourism ng Vegas ngayon. Bumagsak daw yung ano, sabi yung tourism ngayong buwan na to. Ay, March ba yun? Oo nga. Utsan dami. Okay, may mga tanggal nga. Oo man, MGM Properties nilay off yung lahat ng concierge nila except Bellagio at saka MGM mismo ata. Pero yung mga area, yung mga ibang MGM Properties lay off man. Hindi ko magets bakit nagta-traffic dito eh. Diba? Tapos dito maluwag oh. Nagbi-build up doon lagi. Nag-iiba ng yung iba kasing pupuntang Spring Mountain nasa kaliwa. Mga naglilipatan na exit no. Nilipat ko sa race mode tong motor. Actually hindi ko pa na-ride to ng race mode eh. Sa track naka-sport lang ako eh. Oo. Hindi ko alam kung may difference eh. Puta na iba. Medyo may difference siya, Brad. Oo. Puta. Sarap ah. Ngayon ko lang na-ride na race mode to. Yung driver nag-change ng range mode eh. Pero feeling ko ito na yung iaangat ka ng ng primera, segunda, tercera eh. Pag di ka maiingat eh. Iba humugot. Nung nag-track day kasi ako sport mode ko lang to, hindi ko na race mode to eh. Pinapakiramdaman ko pa siya eh. Wala, hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa kabisado yung motor eh. Sa pangatlong race mo na yun. Sa pangatlong race track mo na yun. Sa sunod pwede na. Papakiramdaman ko na siya sa kalye. Meron kami nakita ni Kuya JR kanina, pumick up ng motor dun sa Ducati, nagpa-service. Yun ang die hard, puta die hard Ducatista. Nagpatalo ng Ducati. Tapos yung service advisor doon, si Vince, meron siyang 10 Ducati sa bahay. Mga rare pa yung iba. Matindi. Meron din siya Vespa actually, PX125, pero nakabore ng 200cc ata na Malossi o 205. So nung bata-bata pala siya, kinakarera niya talaga yung Vespa sa Willow Springs sa California. Tindi rin, legend yun, pucha. Pero ngayon sabi niya 60 years old na lang siya, pero nagta-track day pa rin siya. Sabi niya nakakabata raw yung track day eh, kaya nagta-track day pa rin siya hanggang ngayon. Meron siyang anak na nagra-ride na rin. Oh, may scrambler yung anak niya eh. Babae. Babae no? Oo. Tayo na. Iba humugot yung race mode. Hindi ka pa sinasagad. Baka upangat. Oo. Si Vince nga nagpapaangat din ng motor eh. Oo. May picture siya, nakawili sa V4R niya eh. Meron siyang V4R, meron siyang Pikes Peak, meron siyang super ano ba yun? Hindi super sport eh, yung classic na sport ba yun? Pinakita sa amin mga picture kanina, buta hanep. Sabi ko, I wanna see your garage. Yung 125 na 125
Ano? Sarap. Iba nga. Sarap ng race mode ah. Ito yung ingat lang kasi ito na yung feeling ko aangat ng ano, motor. Puta na. Tulin. At tulin. Pwede na pang habol sa Panigale. Hindi pa rin tayo aabot doon. Stoplight. Ibang klase yung motor, ibang klase yung motor na yun. Kung ito matulin yun, sobrang tulin. Hindi nagpapahabol. Wala, mahirap habulin yun. Oh, tayo na. Natuwa naman ako sa race mode na ito. Napit na tayo kay Mr. Sarap Vlogs. Time check 11:43. Sandali lang din yung ano, isang oras mahigit siguro no, yung per service. Oo. Mukhang nagpapagawa ng aircon to Brad ah. Pinapagawa na naman. Papagawa ng AC sa garahe to Brad oh. Asa ba? Puta na taas ng motor ko. Yun oh, puta malamig na yung garahe. So dito tayo kala Mr. Sarap, di ba? Di ba alam niyo naman yung mga Ducati, medyo mainit talaga yan. Given na yan, mainit ang Ducati. So ang ginawa ni Mr. Sarap, para hindi mainitan yung Ducati, nagpakabit ng aircon sa garahe. Oh, di ba? Ayos na, malamig na, pati motor malamig. Mr. Sarap, ha? Ayos ba? Giginamin na sila niyan. Oo. Masyado daw, magsasummer na kasi dito, masyadong mainit yung motor. So nagpakabit ng aircon na yan, paalis pa lang yung mga gumawa oh. So far, malamig naman. Ayos, nitambayan na tayo ngayong summer. Dealership na talaga. May showroom na, showroom. Tapos dito ka pepwesto. Yan, dito. Yan. Tapos tutok doon, oh. Puta ah. Tulog na. Ayan, kung malamig. Pwede na. Iba talaga to si Mr. Sarap. Iba talaga to. Naantay ko yung mga susunod na motor pa na dating dito sa garahin to eh. Teka, hindi nga ako makapasok yung motor, nagpalagay ng brakes eh. Oo nga pala no. Tama. Ito. Kasi dati ito loose gravel. Itong part na to. Dito nag-tip over yung ano ni Mr. Sarap eh. Day 1 nung nakuha niya kinabukasan, tinaman mag-atras ng kotse. Dito dumaan, tip over. Ngayon gusto magpasok ng motor sa likod, di makapagpasok. Paano? Nagpagawa ng ano ba tawag dito? Pavers. Oh, di ba? Tapos, ayan, pintor-pintor din pag may time. Wala nang budget pang pintura. Masa na, pintor pa. Hanep. Baka talaga boy, how to be you. Let's go. Ayos din pala yung ano, ayos din pala yung may aircon sa garahe. Oo, parang nag-gear up ka, hindi ka pinapawisan. Ganun pala yun. Ayos yun na. Uwi na tayo. At meron pang mga lakads. At least nakapag-ride tayo. I think merong best pa ride bukas. So best pa gaming tayo bukas ng gabi. Friday night.